Sa ngalan ng pananampalataya, mga kapatid, hanggang saan ba natin pwedeng ibaba ang ating sarili upang matanggap natin ang ating mga hinahangad mula sa Diyos? Ibinibigay sa atin sa linggong ito ang halimbawa ng isang Kananeyang babae, isang babaeng pagano, hindi kasali sa mga pinili na bayan ng Israel upang makatanggap ng mga biyaya mula sa pagliligtas ng Diyos. Bagaman si Jesus ay narito sa lugar ng mga pagano, ang babaeng ito ay masigasig sa kanyang ipinamamanik sa Panginoon. Unang-una, kung bakit siya'y napagbigyan ng Panginoon ay may proseso. Sa una, in-acknowledge niya na si Jesus ay anak ni David, na nagpapatotoo lamang na siya ay mula sa lahi ni David. Sinasabi ng mga propeta na doon lilitaw ang Mesiyas. So pasimula pa, tama na ang diga ng babae na si Jesus ay anak ng Diyos, naniniwala siya doon. Ikalawa, nang sinabi naman ni Jesus na ako ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel, ibig sabihin hindi siya kasali. Eksklusibo lamang si Jesus para sa mga Israelita o mga Hudyo. Sinabi ng babae, kahit naman ang mga mumo na nahuhulog sa hapag ng kanilang amo ay may karapatan ding kumain ng mga nahuhulog na mumo na ito. Para siyang namamalimos ng mga maliliit na bagay mula sa Panginoon. Ibinaba niya ng gusto ang kanyang sarili. Tinanggap niya na siya'y walang karapatan, na para siyang isang aso kung ikukumpara sa tao na nandun lamang at naghihintay. Pero sa kanyang katwiran, kahit siya itinuring na parang isang aso, tinanggap niya pa rin ang mga pahayag na ito ni Jesus. Sa una, hindi siya pinansin. Ni Gaputok, hindi umimik si Jesus. Ang dahilan ay hindi upang insultuhin ng Panginoon ng babaeng ito, kundi palitawin ang totoong nasa puso niya, ang pananampalataya. Kasi pag nakita ng Panginoon kung ano ang nasa puso natin, para tayong naghubad ng sarili sa harap ng Panginoon, doon lamang mahahayag ang katotohanan. At base sa nahayag na ito, doon tutugon ang Panginoon. At sa kahuli-hulihan nga, mga kapatid, tumugon ang Panginoon sapagkat nakita niya sa kaibuturan ng pusong ito, sa pasimula hanggang sa para siya'y nainsulto, ay tinanggap niya ang lahat at napagbigyan siya. Gumaling karakaraka ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Dahil ang babaeng ito walang hindi gagawin alang-alang sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Pero sino magpapagaling sa kanyang anak malibang si Jesus? At ano ang kanyang gagawin? Pananampalataya. Itataya niya ang lahat. Hindi niya tatantanan ang Panginoon. Sunod siya ng sunod hanggang siya ipagkaloob sa kanyang hinihingi. Ito, mga kapatid, ang leksyon o aral ng Ebanghelyo sa linggong ito. Na tayo mga lumalapit sa Diyos, kinakailangan din nating maging marubdob, makulit, upang ibigay ng Diyos sa mga hinihingi natin sa ating mga panalangin. Dahil kundi mahahayag ang mga bagay na pwede nating itaya alang-alang sa pananampalatayang ito, kahit tayo kuminsan magluluhod ng matagal, wala pa rin mangyayari. Kinakailangan may makita ang Diyos na katotohanan sa ating puso, malinis at dalisay, na nagpapahayag ng totoong pananampalataya. Kaya nga sentro ng ating pagninilay sa linggong ito, ang babaeng Kananeya,
Bagamat pagano, siya'y punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang kanyang pananampalatayang nagwasak sa tabing na nagbubukod sa mga Hudyo at sa mga pagano. Kaya nga mga kapatid, sa ikalawang pagbasa, sinasabi din ni San Pablo Apostol na ang kanyang misyon ay hindi lamang sa mga Hudyo. Bagamat siya ay isang tao na napapabilang dito, siya ay naging apostol ng mga pagano. Ang kanyang ministeryo at apostolado ay pahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa mga taong hindi kabilang, mga hindi kasali, na walang karapatang makisalo sa mga pagpapala ng Diyos. At ito mga kapatid ay binibigay sa atin ngayong linggo, hindi lamang upang mapakinggan natin, kundi maging punto ng ating mga aksyon sa araw-araw. Dahil marami tayo kuminsang iniitsapwera ng mga tao sa ating buhay, na para bang meron tayong exclusive club, parang meron tayong mga taong ayaw nating kabilang sa ating mga grupo. Kapag ganun ang ating mga estilo, parang tayong mga taong walang pananampalataya, sapagkat tayo nagtatangi kung sino lamang ang gusto nating pakisamahan at pakiharapan. Ngayon ipinapakita sa atin ni Jesus at ng babaeng Kananeyang ito, ng isang taong mananampalataya ay walang naghihiwalay, walang tinatawag na barrier. Dahil ang taong may pananampalataya, lahat ay pwede niyang tanggapin, maging kahihiyan, pang-iinsulto at maging kamatayan. Ganyan din naman kasi ang Panginoong Jesucristo. Tinanggap din niya ang lahat na panglalait ng tao, ang pag-uusig at ang kamatayan, dahil siya may totoo at autentikong pananampalataya sa pag-ibig ng Ama. Ganito rin ang babaeng ito. Meron din siyang autentikong pananalig na may magagawa si Jesus sa kanyang anak na minamahal. Kaya winawasak ang lahat ng mga daanang pagkakabahagi ng mga tao sa mga taong may pananampalataya. Kahit sino ay pwede niyang yakapin, paglingkuran at gawa ng mabuti. At yan mga kapatid ang tatak ng isang totoong Kristiyano. Inaasahan na maging ganyan din ang ating pananaw, dahil sa pananaw nating mga tao, doon tayo umaaktot kumikilos. Kapag ang pananaw mo'y makamundo, ang mga bagay na pagpapahalaga mo'y makamundo rin. Pero kung tayo inuudyukan ng pananampalataya at dinadalisay nito sa araw-araw, ang mga gawain din natin ay bunga ng pananampalatayang ito. Hingin natin sa Diyos, mga kapatid, ngayon na makapagtaya din tayo sa sukatan ng pag-ibig ni Kristo, na kahit ano'y pwede nating suungin, maipagtanggol lamang natin ang pananampalataya natin at totoong tayo'y nagtitiwala at wawasakin natin ang anumang humahadlang upang matanggap natin ang mga biyaya na pinapadaloy ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng mga sakramento at ng simbahan. Ngayon sa pagdiriwang na ito ng banal na misa, ipinapahayag ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Niyayakap niya tayo kahit tayo mga makasalanan pa. Para sa kanya, ang kanyang pag-ibig at habag ang mangingibabaw. Gugunawin niya ang anumang kasalanang meron tayo, dahil sa pag-ibig na ito, mawawala ang mga bagay na naghihiwalay sa atin sa isa't isa, dahil tinitipon tayo ng Diyos bilang kanyang kawan na pinapastolan ngayon upang tayo rin ay makapagpastol sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Patuloy tayo manalangin mga kapatid sa lakas ng loob at liwanag ng pag-iisip, na sa tanglaw ng Ebanghelyong ito, tayo ay maging matatag sa pananagutan
At kailan ay huwag nating kalimutan na tayo mga Kristiyano na dapat naiiba sa ibang tao dahil sa pananampalatayang angkin na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain tayo sa araw na ito at naway maging saksi tayo sa pananampalataya ng babaeng Kananea at sa pananampalataya ni Hesukristo.